gabi. Ayan, si Utusan ng Bayan. Ang Managing Director sa Pakisuyo Center ng Utusan ng Bayan, Ginang Maria Fe Rofude. Magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. Salamat po sa pag-ibita sa amin dito sa Radyo Negosyo. Ayan, si pansamantala po akong nakumahalili, si Ginoong Carl Balita ay may mahalagang tawag doon, business na talaga namang negosyo din. Naayos lang. Ayan. So, ayun, yung ito, 2007, yun na-start. Paano nyo po na-conceptualize yung pake, yung gano'n, na parang pinaka-heart ng konsepto ng business po? Actually, bilang isang HR manager po kasi, labis kong pinagtataka yung mga man hours lost na nangyayari sa mga empleyado. So nung pinag-aralan ko, sabi ko nga ano ba yung mga dahilan kung bakit ang daming man hours lost for employees. So grabe ang reduction ng productivities nila sa mga absences at sa kung ano-anong mga errands na talaga namang very petty errands, pero you just imagine nag-half day sila, whole day absent, yung gano'n. So, nung pinag-aralan ko, sabi ko, mukhang may chance para gawing negosyo. Yung man hours lost. Okay. So, when I've thought of the concept, sabi ko nga, sa ibang bansa, na-outsource ang mga personal errands. So, bakit kaya hindi pwede sa Pilipinas? So, because of that analysis kung bakit maraming nawawalang oras, pwede pala siyang i-address through a small business. So, doon po siya nagsimula. Ayan. So, itong negosyo niyo, syempre, start small and paano pong yung daily basis, paano pong yung marketing strategy? Actually, sir, nung una, we just started with petty errands. Yung mga, like, nagpapabili ng mga libro, nagpapabayad ng tuition fees. Until such time na nakita namin, there's a lot of things pala na po pwede namin gawin. So, we tried our best na pag-aralan ng maigi. So, we were able to professionalize pa. So, na-upgrade namin siya after ng ilang years to the point na ang ina-assist namin ngayon is hindi na katulad ng dati na petty errands. Meron kami mga errands ngayon na let's say OFW. Kasi ngayon, ang focus sir talaga namin, nagsimula siya with OFWs. Yun ang major market na kinakiter namin as of now. Karamihan sa kanila, naghahanap kasi sila ng makakatulong sa mga things that they want to do dito sa yung pagpuproseso, yes, opo. To the point na minsan nagpapakanba sila sa amin kung anong pwedeng negosyong iwanan sa mga mahal nila sa buhay dito. They are earning a lot sa labas, pero saan kaya nila pwedeng dalhin? So, may mga chances din. Na aspeto ay... Yes, sir. Opo. So, with less than 10 years, we were able to upgrade na po yung services namin. May mga successful stories naman na mga natulungan ninyo dun sa mga OFW. So, we were able to set up na about 49 na ticketing offices at saka travel and tours offices. At 90% nun, ang owners po ay OFW. Wow. Opo. So, yung pagse-set up ng negosyo nila, hanggang from documentation, yung pag-start nun, until such time ng pag-turnover po sa mga mahal nila sa buhay sa pagpapaandar ng negosyo. Even food carts po, yung paghahanap ng possible na i-franchise nila mga food carts, they entrust it to us. Then, kapag nabuo na po siya, dun na tina-turn over sa kanila. Ayan. Opo. So, ayun, isa-isahin natin. Yung isa sa mga, ayun, nabanggit nyo, isa sa mga servisyo ninyo, sa pagtulong sa mga OFWs, paano mag-venture into business, Opo. habang sila ay nagtatrabaho abroad, Yes, sir. at natutulungan nyo yung kanilang pamilya na paano mag-grow ng kanilang sariling business. Yes, Isa sir. yun. Opo. Oo. That's one of the biggest po Yeah. na
nagsusupport namin sa kanila. Isa pa pong major service that we do for them is yun pong pag-process po ng kanilang mga documents, mga travel documents po nila. So especially with yung pag-process ng mga transcript of records nila sa mga different provinces or different universities kasi kailangan nila yun sa kanilang mga sa mga employment pag-process ng kanilang mga visa. So yun po yung isang bulk in terms of documentation errands that we handle. To the point din po na if they want to bring yung mga anak nila abroad or let's say yung mga family nila abroad, lahat po ng requirements ng pamilya nila sa pag-process ng mga visa, yung mga petty documentations for like NSO, pagdadala po sa embassy, yung ganun po, we do that. We can do anything basta po it's legal and permissible po yung non-appearance. So they just execute special power to our office, and we have professional liaison officers who takes care of that po. So we started with errand boys. Then later ngayon we still maintain them. Pero small percentage na lang po ng business yun. Karamihan po ng mga employees namin ngayon, mas professional na po yung level of services. So we have liaison officers, we have paralegal assistants, yun po. Ganun sir siya ganun siya umangat. With less than 10 years, napakaganda din ng naging takbo naman. And we really would like to thank si ABS-CBN kasi ilang beses mo kami na-invite dito. I just want to share po, nung nakaraan na nag-guesting kami, right after the guesting, the following day po, someone went to us at nagpa-franchise kaagad sa amin. Kasi they saw yung galing ng konsepto ng business, and nakikita nila na kapag very creative ka, you're very resourceful, talaga pong may pag-asa yung ganitong konsepto ng business. Ano naman yung tinatawag yung bayanihan sa pamayanan? Sir, kasi di ba pinakamahirap sa lahat yung hindi nagtutulungan, di ba? So, may aspeto din dun sa inyong negosyo na how to tawag dun na ma-motivate ang isang grupo, isang pamayanan na to. Opo. Kasi sir, kaya yun lumabas yung bayanihan sa pamayanan kasi in terms of helping each other, di ba? Kasi karamihan kapag, di ba yung kultura ng Pilipino na ayaw ko magpatulong sa katabi ko. Kasi, yung tipong kung sino yung magkakasama, sila pa yung naghihilaan, di ba? So sa amin, it's really helping each other. Pero syempre, ang nakikita namin doon is hindi naman totally siya na libre. Na libre, di ba? So with petty charges, doon po siya nag-start. Ayun. Yung naunang mga serbisyo niyo, pakibili, Opo sir, pakibayad, yung mga maliliit na, nandiyan pa rin po siya. Pero paano kung maka-avail ang isang customer ng service na gano'n? We have different channels po. We have landlines naman. We have our website. Actually, ang main traffic po namin as of now is our website. Wherein yung mga yung mga gusto mag-avail ng services namin, we invite them to log on sa website namin. And from there, we quote depende po sa pangangailangan nila. We don't have standard fees. Depende po sa requirements po nila. Pero nag-range, halimbawa magkano? Yung simpleng yung pakibili or pakifile, pakibayad? The most common, sir, that's 300 pesos, especially mga pick-up, drop-off. Kasi if we compare yung services namin sa ibang mga, yung iba kasi, dineliver mo lang. Pero yung receiving copies, it won't come back sa kanila. So sa amin, pag inutusan mo kami, yung delivery receipt, pwede namin ibalik sa'yo, at kung meron kang ibibilin, pwede namin ihatid yung personal message na yon. So it's more holistic, hindi siya one way lang. So the minimum errand fee po for that is 300 pesos. We pick up the documents sa office po nila. Kahit saan po ba? Paano niya? Sir, we can't tell naman na kahit saan, kundi kung saan po yung, for example, sir, within Metro Manila, we do that. For other provinces also, we can do that. Kaya lang po, usually, there are negotiations pagdating sa presyo. Yon. Then we were able to develop liaison officers din po sa mga different provinces na rin.
So they work with us as part-timers. Then on-call po sila. So if we need, let's say, if we need their services, we transfer the errands sa kanila. So they have contracts with us as part-timers. Mhm. Yung mga simpleng ano lang, halimbawa yung pakibili, anong mga papanong Grocery items. grocery items? So Okay. may mga nakatira po sa mga condo. Mhm. So they call us, then papakot sila, ang budget nila for example, that's 5,000. Then they give us the list, they email us the list, then we pick up po yung ano, we pick up the fund from them, or they transfer the funds sa amin, we do the grocery, pagkatapos we deliver to their place. Pwede yun. Karamihan sir ng clients namin na gano'n, yung mga nakatira sa mga condominiums, at saka sir Very yung busy na sa... yung mga corporate din po, kasi we do yung grocery sa kanilang mga pantries. Pwede pong mga individual din. Yes, sir. Family, pumunta sa inyo. Yes, Dahil sir. wala nang, halimbawa, na bumiyahe sila, buong pamilya, at pagbalik wala silang Mautusan. Oo, mautusan or parang Opo. gano'n. Baka may stock na Meron din sir ganon, pero not that much. Hindi gano'n. Not that much. Siguro Pero sir, yung pinaka-bulk ng ano nyo, ng servisyo ninyo, saan ang pinaka... documentation sir. Documentation. Tsaka sir sa corporate sir. Corporate po siya. Documentation, companies ito po yung mga paki-file Opo. na services. Sir, we have there are legalization companies outside of the country. Mhm. They're looking into errand centers like us dito sa Pilipinas. So nakita nila na naka-IPO yung company namin, naka-intellectual property, registered po kami with the IPO. Since nakita nila na talagang legal yung errand center namin, kami po ang priority nila lagi in terms of conduiting sa pag-process ng mga documents. Yung madalas na katanungan dito, ma'am, yung paano ba yung mapagkakatiwalaan? I mean, kasi di ba, pera mo Opo. yun, Opo. yung, Sir, di ba pa may pabili or something? Sa negosyo kasi namin, sir, sa totoo lang, especially it's online, ang pinakamahirap talaga is yung i-develop yung trustworthiness, di ba? Kagad ang tanong sa amin, legal ba kayo? Magpapadala kami, magta-transfer kami sa inyo ng pera, legal ba kayo? Doon po namin binild ang pundasyon ng organization namin. Mhm. So, lahat nilegalize namin to the point na pina-IPO namin siya. Kasi nakikita namin sa business namin, kapag hindi ka talaga mapagkakatiwalaan, definitely, they will not come back to you. At sir, ang dami namin cases na, especially sa documentations, ang daming mga OFWs natin ang nafe-fake. Okay, ayun. Pag pumupunta sila sa amin, na-fake na sila. Naloko na sila. Oo. Sometimes our rates is higher than them. It's because talaga pong we hire professional employees. Mhm.